Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, March 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Lokal na kampanya, umpisa pa lang pero illegal campaign posters nagkalat na. Mayoralty candidates, kanya-kanyang paandar para suyuin ang mga botante. Magnitude 7.7 earthquake, nag-iwan ng 3 patay sa gumuhong gusali sa Bangkok. Oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Supporters ni dating Pangulong Duterte sinelebrate ang kanyang 80th birthday. Malacanang may pagbati rin. Sa showbiz, huling 4 na episode ng K-drama na When Life Gives You Tangerines, ilalabas na. At sa sports, Pinay tennis player Alex Ayala nagtapos na ang journey sa Miami Open. Pero mga pagbati, bumuhos. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa pagsisimula ng local campaigning para sa 2025 midterm elections, pinagtatanggal ng COMELEC at MMDA ang mga campaign poster ng mga lokal na kandidatong hindi sumunod sa kanilang guidelines. Nakatakda namang i-turnover ng komisyon ng mga nakulimbat na poster sa Eco Waste Coalition at BJMP para i-recycle at mapakinabangan pa. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Naglalakihang campaign banners at sandamukal na campaign posters ang bumungad sa Commission on Elections at MMDA ngayong unang araw ng local campaign period. Pasado alas 5:30 ng umaga ngayong Biyernes, tinanggal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia at MMDA Chairman Romando Artes ang mga nakapaskil na illegal na campaign material sa kahabaan ng Pritil sa Tondo, Maynila. Kung hindi kasi sa poste ng kuryente, nasa footbridge o di kaya na may gilid ng estero ang mga ito, na wala naman sa listahan ng common posting areas na itinalaga ng poll body. Sana po matrain nyo muna yung mga nagkakabit kung saan ang tamang lagayan, ano ang dapat na paglalagyan, ano ang size. Ayon sa komisyon, matagal nilang inintay ang araw na ito para ma-take down na ang anilang illegally posted campaign materials, gaya na lamang ng mga campaign posters na nakakabit sa poste ng kuryente. Sa ngayon, pagbaklas pa lang sa mga ito ang ginawa ng COMELEC. Pero sa susunod na mga araw, direkta na nilang susulatan ng mga kandidato, maging ang mga partido na patuloy na lalabag sa kanilang guidelines. Doon papasok ang violation, disqualification o kung hindi naman ay election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Nakatakda namang i-donate ng komisyon sa BJMP at Eco Waste Coalition ang mga tinanggal na poster para ma-recycle bilang bahagi na rin ng kanilang environmentally sustainable elections program. Samantala, medyo may pagpreno rin ang mga otoridad sa mga motorcade. Weekdays, bawal po. So weekend lang po and holiday sila pwedeng payagan. Abiso naman ng komisyon sa publiko ngayong sabay na ang kampanya ng national at local. Sa mga mabotante, huwag niyong iboboto yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa patakaran. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kasabay ng mainit na panahon, ramdam rin ang muling pag-init ng politika sa Kapitolyo ng bansa sa lungsod ng Maynila. Sinulit ni former Manila Mayor Isko Moreno ang una sa 45 araw ng local campaign period. Hindi lamang upang mangampanya, kundi upang magpatutsyada rin sa kanyang dating Vice Mayor at ngayon ay katunggali sa pagkaalkalde na si incumbent Mayor Honey Lacuna. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Walang sinayang na oras ang kampo ni former Manila City Mayor Isko Moreno sa unang araw ng local campaign period. Mula sa Smoky Mountain, Tondo, sinuyod ng kanilang motorcade ang lungsod para manligaw ng boto kasama ang katandem sa pagkabisi alkalde na si Chi Atienza, ang anak ng dating naging alkalde ng lungsod na si Lito Atienza. Ang worry ng taong bayan ngayon, yung nangadugyot ulit ang Maynila. Sa rekto naman, unang nangampanya ang independent candidate na si Sam Versosa.
pasado 1:00 ng hapon, habang 6:00 naman ng gabi nagsimula si incumbent Mayor Honey Lacuna sa pangangampanya sa Sampaloc. Kasama ni Lacuna ang Ascenso Manileño slate, katandem si incumbent Vice Mayor Yul Servo. Sa pag-arangkada ng pangangampanya, muli ring uminit ang patutsyada ni Moreno sa dating kaalyado at ngayon ay katunggalina sa politika na si Lacuna. Dito nakita na parang walang gobyerno sa Maynila. Kaya muling natatakot ang mga nanay at tatay na baka mapahamak ang kanilang mga anak. Dahil yung mga Tolonges nagbabalikan na sa Maynila. Sisiguraduhin po natin na ang lahat ng babanggitin natin sa lahat po ng ating pangangampanya ay pawang katotohanan lang. Wala po kami paninira na lahat. Pawang katotohanan lang po ang sasabihin. Sa ngayon, si Moreno ang nangungunang manok ng Maynila base sa resulta ng Octa Research Survey na may 67% voter preference. Sinundan siya ni Versosa na nakakuha naman ng 16% habang 15% naman ang kay Lacuna. Kasi nasubukan na kasi isko. Nilinis niya yung Quiapo, yung Divisoria. Sa loob lang ng 45 araw papayagan ng Commission on Elections ang mga kumakandidatong manligaw sa kanilang mga botante. Sa loob lang din ng maikling panahon na yan ay maririnig ang mga matatamis na pangako ng mga binibitawan ng mga kumakandidato. Kaya't bilang botante, responsibilidad nating pag-aralan at suriin ng maigi ang ating mga manok bago pa man dumating ang araw ng halalan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala sa pagsisimula rin ng local campaigning ni re-electionist Pasig City Mayor Vico Soto, mas naging usap-usapan ngayon ang pasaring ng kanyang ama na si Vic Soto. Walang pag-aalinlangang sinabi kasi ng TV host sa harap ng libo-libong taga-suporta sa mutya ng Pasig Mega Market na ang kanyang anak na si Mayor Vico Soto ang anyay susunod na Pangulo ng Pilipinas. Hindi na raw kailangang bumalik sa makalumang estilo ng politika. Agad namang itinanggi ni Mayor Vico ang pahayag ng ama at mas ibinida ang mas maayos na serbisyo sa mga Pasigenyo tulad ng mas inklusibong healthcare, transparency at mas malaking ipon para sa lokal na pamahalaan. Gayunpaman, kahit hindi pa kwalipikado sa mas mataas na posisyon sa 2028, marami ng taga-suportang nagtutulak sa kanyang pangalan para sa national politics. Huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas, Mayor Vico Soto! Samantala, nagpaalala ang Malacanang sa mga kandidato para sa 2025 midterm elections na sumunod sa mga alituntunin ng COMELEC sa pagsisimula nga ng local campaign ngayong Biyernes. Sa press briefing, pinaalalahanan ni Communications Undersecretary Claire Castro na dapat unang sumunod sa batas ang mga tumatakbo para maging ehemplo ng lipunan. Pinaalalahanan din ni Castro ang mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na huwag magpagamit sa mga politiko at manatiling neutral sa lahat ng pagkakataon bilang mga public servant. Sa gitna ng mainit na panahon ng pangangampanya, pinag-iingat din ng Malacanang ang mga kandidato at supporters sa matinding init ng panahon habang nanliligaw ng boto. Ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. Ipinagdiwang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 80th birthday habang nakadetain ito sa International Criminal Court sa The Hague. Birthday wish ng kanyang kampo ang agarang pagpapauwi sa Pilipinas ng dating Pangulo. May balitang A to Z si Ace Cruz. Duterte! Duterte! Duterte!
Yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdiriwang ng kanyang 80th birthday sa Davao City. Tinawag nila itong Global Solidarity Event kasabay ng panawagang ibalik sa bansa si Duterte na nila'y illegal na isinuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC sa the Netherlands dahil sa kinakaharap niyang crimes against humanity. Ituloy ang laban! Sobra na ang abuso ni ining administrasyon. There is always a day of reckoning! Sa video message, binati ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama at nagpasalamat sa taong bayan na patuloy niya nagmamahal sa dating Pangulo. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Umapila rin siya ng panalangin para sa kalusugan ng ama. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa online post naman, ipinakita ni Kitty Duterte ang painting ng larawan na karga siya ng ama at sinabing magpapatuloy ang legasya ng dating Pangulo sa kabila ng kinakaharap na kaso. Malakas sa pangangatawan din ang hiling ng kaalyado ng mga Duterte sa Senado, gaya ni Senador Bongo. Habang sinabi naman ni Senador Bato de la Rosa na magpapatuloy ang pagkalampag sa pamahalaan na mapabalik ng Pilipinas si Duterte. Sana po huwag tayo huminto sa pagpalabas ng ating mga damdamin at ng ating mithiin na may balik ang ating Pangulong Duterte dito sa ating bansang Pilipinas. Kilos protesta naman tinapat ng grupong bayan na nagtungo sa harap ng Department of Justice o DOJ para sa hustisya sa mga biktima ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Dala ng grupo ang birthday cake na may disenyong kabaong sa ibabaw. Samantala, wala mang opisyal na pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dating Pangulo. Bumati naman sa kanya si Press Officer Yuse Claire Castro at kinantahan pa niya ito. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Nirerespeto naman anya ng palasyo ang karapatan ng bawat Pilipino na magsagawa ng pagtitipon basta't huwag lang anilang lalagpas sa limitasyon at labag sa batas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, sa halip na ipagdiwang ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipon-tipon naman ang iba't ibang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para manawagan ng hustisya at panagutin ang dating Pangulo sa mga extrajudicial killings ng kampanyang War on Drugs ng kanyang administrasyon. Hatid daw ng kanilang protesta ang mensahe para ipagdiwang ang unang hakbang sa hustisya matapos ang pagkakaaresto kay Duterte ng ICC. May mga organisasyon ding nagpahayag ng kanilang birthday wish para kay Duterte. At ito, nila, ay ang kanyang tuluyang pagkakakulong. Nagkaroon din ng candle lighting ceremony bilang paggunita sa mga nasawing biktima. Sa edad niyang 80 years old, deserve niya po yun. Panagutan niya po yung mga ginawa nilang pagpatay. At hindi lang po siya, yung mga kasama rin po dapat po managot din. Aaray na naman ang ating mga bulsa, mga ka-A to Z. Para sa ating mga motorista, sasalubong po ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa unang araw ng Abril. Sa inalabas na abiso ng Department of Energy, nasa 85 sentimo hanggang piso at 35 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Tinatayang nasa 75 centavos naman hanggang piso 25 ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 95 centavos hanggang sa piso 10 sentimos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Bunsod po ang oil price hike ng pagpataw ng parusa ng Estados Unidos sa Iran dahil sa pagtapyas ng supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ganon din sa sigalot pa rin sa Russia at Ukraine na nakakaapekto sa mga pasilidad ng enerhiya. Binasag ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga alegasyon sa social media na muling umuusbong ang tanimbala scam sa mga paliparan. Ito ay matapos unang lumutang ang kaso ilang araw bago ang pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Dizon, walang nakikitang ebidensya ang otoridad bilang patunay na bumalik ang Tanimbala scam. Pero anya hindi ito nangangahulugan na dapat mangampante. Inimbestigahan na ng Office for Transportation Security ang panibagong 3 kasong lumutang sa social media. Kabilang na ang issue kamakailan kay Lola Meli Donovan na nakita ang may bala sa loob ng lata ng bagoong na ipinadala lamang sa kanya. Gayunpaman, patuloy na magbabantay ang kanilang tanggapan at paigtingin ng seguridad sa mga paliparan para maiwasan ang mga ganitong insidente. Muling kinilala ang husay ng pinakamalikhaing mga Pinoy sa digital age sa katatapos na 2025 National Digital Arts Awards. Sa pangunguna po yan ng creative industry advocate na Globaltronics. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Pinoy Artist in Digital Age. Bidang-bida ang husay at galing ng ilang Filipino digital artists sa 2025 National Digital Arts Awards na ginanap nitong Huwebes ng gabi sa Maybang Performing Arts Theater sa Taguig City. Pinangunahan nito ng kilalang leading LED monitor sa Pilipinas, ang Globaltronics. Tema ang malikhaing digital Pinoy na naglalayong mabigyan ng pansin ang wit at creativity sa design execution ng ating mga kababayan sa creative industry. Tonight, we celebrate the very best of Filipino digital arts. As many of you know, Globaltronics has always been committed to showcasing the unique talents of our digital artists and in championing the power of creative arts in the Philippines. Wagi ang ilang estudyante tulad ng mga kabataan mula sa St. Scholastica's Academy sa Marikina para sa kanilang Sustainable Digital Art Print and Motion Graphics Initiative na talagang may wow factor. Ayon sa pamunuan ng NDAA, mas pinili nilang gawing nasyonal o lokal ang patimpalak para mas maraming maengkanyong kabataan ang lumahok. Suportado rin ito ng Department of Trade and Industry. This creative industry contributed to about 1.94 trillion in terms of our GDP. So that's about 8% of the contribution. So just to share with you the magnitude of all your creations in boosting our economy. Samantala, nagatid din ng saya ang ilang guest performer gaya ng Philharmonic Orchestra. OPM singer na si Noy Volante. Star Magic artist na si Vibory. At marami pang iba. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod sa ibayong balita, 7.7 magnitude quake nag-iwan ng 3 patay sa gumuhong gusali sa Bangkok. At sa showbiz, huling 4 na episode ng K-drama na When Life Gives You Tangerines. Ilalabas na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Lima ang kumpirmadong patay sa Bangkok, Thailand matapos ang malakas na lindol sa kalapit na Myanmar. Pero pinangangambahang lolobo pa ang bilang na ito lalo't maraming gusali ang napinsala. Ito ang nakakakilabot na sandali ng pagguho ng isang gusali sa Chatuchak, Bangkok, Thailand. Dahil sa pagyanig, dulot ng magnitude 7.7 earthquake na tumama sa kalapit na Myanmar Biyernes ng hapon. Sa videos na umiikot sa social media sa Thailand, kita ang mga taong tumatakbong papalayo mula sa ginagawang government building. Segundo lang ang nakalipas nang maging abo ang 30 palapag na construction project. Ayon sa State News Agency ng Thailand, 3 ang kumpirmadong patay pero hindi pa nabibilang ang mga natrap mula sa pagguho.
Sa isa pang video naman mula sa Dindaing area, kita ang isang crane sa tuktok ng gusali na gumewang-gewang bago bumagsak. Isang manggagawa ang kumpirmadong patay, habang isa pa ang patay rin sa Bangsu area. Idineklara na ang state of emergency sa Bangkok kung saan nasa 17 milyon ang nakatira. Inatasan rin ang mga residente mula sa matataas na gusali na lumikas muna sa mga public park at open spaces at maghanda sa posibleng aftershocks. Samantala, idineklara rin ang state of emergency sa Myanmar kung saan iniulat ng local media ang pagguho ng mga tulay at gusali. Hindi pa malinaw kung gaano kalala ang sitwasyon doon at kung ilan ang nasaktan, pero kinumpirma ng Myanmar Military Junta na mayroon ng mga nasawi. Ayon sa mga embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand, sa ngayon ay wala pang naiulat na nasaktan sa mga Pinoy doon. Pero binabantayan nila ang sitwasyon at inaabisuhan ang mga Pilipino na manatiling kalmado at mapagmatsyag. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 33,000 ang mga Pinoy sa Myanmar at Thailand. Tuloy ang kampanya ni Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kongresista sa unang distrito ng lungsod sa kabila ng preventive suspension order na ipinataw ng Ombudsman. Ayon kay Teodoro, politically motivated umano ang timing ng kaso, bagay na itinanggi naman ng itinalagang acting mayor na si Councilor Romel Acuña. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sinalubong ng ingay mula sa magkalabang partido ang unang araw ng kampanya sa Marikina City. Nitong March 25, inilabas sa media ang 6 na buwang preventive suspension order ng Ombudsman laban kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro dahil sa umano'y misallocation o maling paggastos sa 130 million pesos na PhilHealth Fund ng lungsod. Sa kabila nito, tuloy ang motorcade ni Mayor Marcy at Kong Maan Teodoro sa ng kanyang team Marikina City dito sa kanilang lungsod sa unang araw ng kampanya sa lokal na posisyon sa buong bansa. Nauna nang sinabi ng COMELEC na mananatili sa balota ang pangalan ni Teodoro bilang kandidato sa 1st Congressional District ng Marikina, habang ang asawa niyang si Congresswoman Marjorie Ann Teodoro ay tumatakbong mayor. Nahaharap si Mayor Teodoro sa kasong technical malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa reklamong inihain ng Marikina resident na si Sopronio Dulay. Nagreklamo, kakampi pa ng aking kalaban sa politika. Pangalawa, yung preventive suspension na inilabas ay nakakapagduda yung timing. 2 araw bago magsimula yung election. Kaya nakikita namin parang political yung dahilan para mapigilan ang aking kandidatura at mahirapan kami. Kasama sa pinatawan ng preventive suspension without pay ay si Marikina Vice Mayor Marion Andres, 13 konsihal at ang City Treasurer. Nakapagtataka po, nakakapanghina, nakakalungkot dahil hindi naman po kami kasali sa mga demanda ng reklamo ni Mr. Sopronio Dulay. Hindi po kami kasama ang council. Bigla na lamang pong may suspension order. Walang due process po. Pero giit ni Teodoro, tuloy yung paglilingkod natin. Saka doon sa nararanasan ng mga pagsubok, yung obstacle, challenges na meron tayo ngayon, tuloy lang, laban lang. Itinalaga ng Department of Interior and Local Government bilang acting mayor ng Marikina si re-electionist Councilor Romel Acuña at acting vice mayor ang kanyang kakambal na si Ronnie Acuña. Lahat po kami nagulat. Even siguro yung mga nakaupo na nasuspend, na biglang-bigla bumaba yung order, nangangampanya kami, kaya wala po kaming magawa. Kasi kung sasabihin nilang politika, may kasama po kaming 2 sa kaalyado ko po na suspended po. Ayon kay Acuña, hindi niya pinepersonal si Teodoro at sumusunod lamang siya sa utos ng DILG para ipagpatuloy ang pagsiserbisyo sa lungsod. Samantala, makakatunggali naman ni Congresswoman Teodoro sa pagka-mayor ng Marikina ang kapwa-kongresista na si Stella Kimbo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
45 araw nga bago ang 2025 midterm elections, tapos na pong iimprenta ng Commission on Elections ang mga voters information sheet na ipamamahagi sa bawat botante. Nasa 68,431,965 ang kabuuang bilang ng BIS na naimprenta na ng COMELEC sa National Printing Office ngayong Biyernes. Kasing dami po ito ng mga rehistradong botante sa bansa ngayong May polls. Laman ng BIS ang pangalan at address ng botante, instructions at mga paalala sa pagboto, maging ang listahan ng mga national at local candidates at ang 155 na party lists. Target ng komisyon na i-distribute sa mga local COMELEC at mga botante ang BIS ngayong darating na Abril. Ready na for finale! Naglabas ng bagong poster ang Netflix Korea para sa Volume 4 ng hit Korean drama series na pinag-uusapan ngayon, ang When Life Gives You Tangerines. Yan po ay pinagbibidahan ni IU at Park Bo-gum. Sa Instagram, makikita ang naturang poster kasabay ang inaabangang anunsyo na mapapanood na ngayong Biyernes, March 28. Yun po ang last 4 episode ng serye. Tsak marami na ang nakaabang at manonood sa nakakakilig at nakakaantig ng mga eksena sa favorite K-drama today. Susunod, Pinay tennis player Alex Ayala nagtapos na ang journey sa Miami Open matapos talunin ni world number 4 Jessica Pegula. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bigong makapasok sa finals ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa Miami Open ngayong Biyernes. Gayunpaman, panalo pa rin ang feeling ng Pinoy fans dahil solid ang support ng marami dahil nga sa kakaibang performance na ipinakita ni Ayala sa mundo ng tennis. Ang Balitang A to Z Sports, hatid ni Stanley Gahete. Matapos ang kanyang mala Cinderella run o hindi inaasahang pagbulusok sa Miami Open, nalaglag sa semifinals ang Filipina tennis star na si Alex Ayala kontra world number 4 Jessica Pegula ng US. Pero hindi basta nagpatinag ang 19-year-old Filipina teen sensation dahil pinahirapan din niya ang mas experienced na si Pegula bago tuluyang matalo sa mahigpit na 3-set battle sa score na 7-6, 5-7, 6-3 sa score na 7-6, 5-7 at 6-3 sa Hard Rock Stadium sa Florida. Dikit ang laban sa lahat ng set. Nadomina ni Ayala ang una pero nabaliktad dito ni Pegula. Sa pangalawang set, bumalik si Ayala kahit na na-injure ang kanyang left ankle. At sa decider, mas lumamang na si Pegula pero lumaban pa rin ang Filipina hanggang sa huling puntos. Aminado si Pegula na hindi siya naging kampante laban kay Ayala. Kahit natalo, matinding impresyon ang iniwan ni Ayala sa tennis world. Ayon kay Alex, literal na binigay niya ang lahat pero walang anumang pagsisisi. Proud naman ang Philippine Olympic Committee kay Ayala dahil sa bagong pinatunayang exceptional skill sa tennis. Dahil sa kanyang historic run, aakyat sa WTA Top 75 ranking si Ayala, ang pinakamataas na sa kanyang career sa ngayon. Makakakuha rin siya ng mahigit sa 18 milyong piso na prize purse. Ito na ang pinakamalaki niyang naiuwi sa isang tournament. Todo support naman ng fans kay Ayala na walang humpay ang hiyawan sa tuwing makakascore. Pero manalo man o matalo, happy ang crowd. Laman na ng iba't ibang balita sa buong mundo ang Pinay tennis player na Slayer. Ang goal ni Ayala ngayon, ipagpatuloy ang nasimulan, ang tinaguriang unexpected upset sa mundo ng tennis ngayong taon. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Matapos mag-trending ang pagbisita ni Ann Curtis sa Siquijor, tila hindi nakabitaw ang ilan para gayahin din ang sumakses na ferry walk niya. Panoorin. Oh no! Kung kayo ay
may kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa. Maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa nobelista mula sa Brazil na si Paulo Coelho. Ayon sa kanya, hindi natatapos ang laban sa iyong pagkatalo. Nagtatapos lamang ito kapag bumitiw ka na sa laban. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!